we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako at komprehensibo ng mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako sa Eden Prietos, live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, malapit 800 ka mga pasahero driver kag pahinante ang na-stranded sa Dumangas Port bangon sa epekto sang Bagyo Kabayan. Lakip sa mga na-stranded ang pila ka delegates sa natapos ng 18th National Scout Jamboree. PCG kung Philippine Coast Guard panawagan ang paghangop gikan sa mga pasahero. Nakatutok John Sala. Magsigpangita sa lugar nga pwede mapungkuan o kung mahigdaan ang ginabulubanta 300 ka mga pasahero sa sulod sang PPA Port sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Ini matapos kinkan sila sang Philippine Coast Guard ang biyahe sang Roro vessel gikan sa Dumangas padulong sa Bacolod City vice versa. Lakip sa mga na-stranded ang pila ka mga Boy Scout kag manunudlo ang nagpakigbahin sa 18th National Scout Jamboree sa syudad sang Pasig. Si Randel nga mapauli pakuntani sa Zamboanga City bisan nahidlaw na kuno sa iya ginikanan nahangpa ng ila sitwasyon. Okay lang po. Safety first po. Alas 4 kayo na sang kaagawon sa nag-abot sa Port Sanday Ma'am Ruby. Nagkakangawa ini nga kung madugayan pa nga ma-stranded base kung kulangon man kunong ila budget. For this, at this moment, meron pa man siguro kung aabot siguro ng mga 3 araw pa siguro wala na talaga for resources na natira. Magluwa sa sulod sang pantalan madamo man nga mga pasahero ang nagahulat sa gwa nga makabiyahe pakadto sa isla sang Negros. Kaangay na lang kay Nanay Alicia nga mapauli pa sa Sipalay City matapos nga nagbisita sa iya pamilya sa Uton. Upod siniyang 11 pagid ka mga himata. Perwisyo gid kayo gutom na kami. Wala pa kami nga daan tulog. Kung mayroong plano, kami tagpiso lang bayad, okay lang. Mga 12 midnight, ang mga sang kagabi, nagpakuha na si Coast Guard, nagpawala ng pagbarko. Sa datos ng PCG, malapit 800 ka mga pasahero, driver kag pahinante ang na-stranded sa Dumangas Port. Bangod yara sa dalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Cebu, Negros Occidental kag Guimaras. Kansiladong mga biyahe sang Roro sa Dumangas Port kag fast craft sa PPA Iloilo City, padulong sa Bacolod City. Si Nanay Mary G nagpasimpalad pa sa fast craft terminal kay Inasang Aga, apang nang luya matapos nga makitaan nga sirado ini. Iway tami mo kung cancel ang biyahe kay para man sa aton nga sa kasiguruhan mo. Kung may nagagalit due to some considerations na bilang isang pasahero, ang hiningi na lang po natin is maunawaan nila na ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard at ng mga kapitan ng barko na kung hindi po makalayag on time para makauwi sila is for their safety. Hopefully po, bukas po na malilift na. However, we will really depend sa kung ano po yung i-issue ng pag-asa na weather. Kansilado man ang biyahe sa masakayan pandagat halin sa Botongon Port, sa banwas ang istansya Iloilo padulong sa Sipalay City. May ang port sa Ahoy Iloilo padulong sa EB Magalona kag Iloilo City padulong sa Cebu. Samtang naghatag man sa pagkaon sa mga na-stranded nga pasahero sa Dumangas Port ang PCG kag Port Management. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang makapugso sa kaangot nga balita malapit, 1,000 ka mga pasahero sa probinsya sa Negros Occidental stranded bangod man sa bagyo. Pila ka mga pasahero ginapakamalaot ang pagdumili sa ila nga makasulod sa Bredco Port. Yaring balita nga itong gintutukan. Ini yung mga senior citizen nangin mag-amigahay sa nagkilalahay kaina sa gwa sang Bredco Port. Lakip sila sa mga ginbalabagan nga makasulod sa puerto matapos temporaryo maging kansilang biyahe sang fast craft ag Roro vessels sa Iloilo Bacolod vice versa. Ginpaydalo ng Negros Occidental sa signal number 1 sa pagsulod ni Bagyo Kabayan sa PAR.
Ang 72 anyos sa si Lola Rosalie, excited pa naman kung tani nga ipakita ang dance moves sa dance sport sa Christmas reunion nga tambungan sa Iloilo. Kay ako sir, ang mahatag to sang amon nga Batli Binto, ako masakot. Masakot ka? Aring dala ko ni, ako ni tanan, nagbali, bisan ano to may event, ako to sa Binalbagan. Naglisensya ako nga hindi ako magsaot Zumba kay tungod sa kahidlaw ko sa akong mga grupo. Si Lola Rosamond, 70 anyos, sinagigan pa sa Banwas ng Lakasiliana. Baka pinakabeses pa nga nag-ayo sa gwardiya. Di kung hindi kami madayon kasakay, importante may purungkuan kami, kag sirungan. May mangi ka din ka mangi. Wala ito, hindi ko hindi pagpasudlon. Hindi, ang gusto ko lang may why gisa na ma-provide nga sirungan kag purungkuan ka senior. Magbaralati ang tao, okay lang. Hindi lang pasahero, kundi mga salakyan, wala man ginpasulod. Cancel atong biyahe, Europa Scrap, cancel atong biyahe. Tungod sa Patuitera. Wala pa sa opisyal na pahayag ang tagdumalan sa Bredco Port sa pagpanirado sinis ang puerto. Sa reports ng Coast Guard Station Negros Occidental, malapit 1,000 ang na-stranded nga pasahero bangod sa Bagyo. Lakip na ang aras sa waiting area nga may biyahe kuntanig pa Manila. Sa numero, lapit 600 sa mga pasahero sa mga puerto sa Bacolod City. Ginalantaw sa PCG nga kalabanan sa mga pasahero, ulihin na nakibalo angon sa suspensyon sa biyahe. Hindi ta pwede kompromiso ang aton nga seguridad sa aton kaugalingon in exchange or mapag-adventurar ta malain na panahon. Ginatag man sini nga SOP sa mga port nga ginadumanas ang gobyerno nga tatapon ang mga pasahero nga stranded apang ang mga pribado nga puerto kangay isang Bredco may ligwa kuno nga magpanirado. Sa piyak sang suspensyon, may pilagihapon nga ginpili nga maghulat sa paglaom nga makabalik na ang biyahe. Sila na yan nagdeklarar, pero I know God is with us. He will provide for us. Makalambot kami sa among destination. I believe. Gapati ko yan sa gahom sang Diyos, not sang tao. Samtang, pinagi sa isang Executive Order No. 71. Formal na, naging kansela sa Bacolod City LGU ang klase sa tanan nga liber. Nagapanghanda naman ang LGU sa posible pagbaha. Ginapanugyanan man ang mga residente malapit sa 5 kadalagong asuba sa syudad nga mag-aligma. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 63 ka mga pamilya sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo nga nasunugan sang Sabado temporaryo nga nagaitinir sa Baluarte Elementary School. Gintunaan sang kalayo padayon nga ginatumod sang Bureau of Fire Protection. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa ini nga video ang madasig paglamon sang kalayo sa mga balay sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City pasado alas 4:30 Sabado sang kaagahon. Suno sa isa sa mga nasunugan, mabaskog ang hangin, rason nga madasig naglapta ang kalayo sa mga balay. Bulig ako kapasya na guwa sulod, gaso lang pagbalik ko liwan din ako kagwa kay sobrang nagikainit. Damo lagi balay nga na umid. Suno sa punong barangay, nagumpisa ang kalayo sa balay sang pamilya Hetano. Damo ako da pumuluyo sa iping nila pamalay nakakita gid nga dira gid mismo sa ila balay nagalin ang kalayo. Sa datos ng Iloilo CSWDO, 68 ka mga balay ang totally gutted, samtang 4 ang partially damaged. 83 ka mga pamilya ang nawadaan sang balay. Patay ang 3 ka miyembro sang pamilya Hetano nga Sanday Elizabeth, 65 anyos, Nel Gabriel Laudenorio, 33 anyos, kag Rain Gabriel, 10 anyos matapos na trap sa sulod sang ilan na sunog nga balay. Antes nagluntad ang sunog, mga alas 3 ang hapon, may nabatian ang tupad balay sang pamilya Hetano nga pagbaysay sa tunga sa mag-utod si Jeffrey kag ang mangod sini nga si John Paul. Nabatian ko lang nga nag-inaway sila kung hindi ko maklaro. Kasi ngitanay. Suno sa Molo Police, nagpa-blotter si Jeffrey sa ila bangod kinlampusan siya ni John Paul sa ulo. Apang wala na sulat sa blotter nga namahog si John Paul nga sunugon siri ang ila balay, baliskad sa nagagwa nga impormasyon nga nakaboya ini nga mangsunog. Wala na butang sa blotter nga naghambal si John Paul nga sunugon ng ila balay, wala na kabutang. Padayon man ginapadalman sang Bureau of Fire Protection ang gintunaan sang kalayo kag kun hungod nga ginsunog ang balay. Isa pa dira sir nga big factor ang results ng laboratory sang ipadala nato nga debris dito sa Manila. Kung intentional mo pa nang dapat i-establish naton. Electrical in nature ang isa sa mga ginalantaw sang BFP sa gintunaan sang kalayo. Natala na nga ipaydalom sa autopsy ang bangkay sang 3 ka mga biktima agud matumod ang gintunaan sang ila kamatayon. That cause of death was really suffocation or there were
incidents prior nga ang wala sila nakagwa. Masobra 6.6 million pesos ang danyo sa gidbilin sang sunog-suno sa BFP. Temporaryo nga nagatiner ang 83 ka mga nasurugan nga pamilya sa Baluarte Elementary School. Padayon man ang pagbulig sang LGU sa mga nasunugan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, nasapuan sa mga residente sa barangay na nga gimbal ang bangkay sang lalaki nga nagalutaw sa baybayon pasado alas 9 kaina sang aga. Ang lalaki positibo nga ginkilala sa iya pamilya kay alias Benben 15 anyos taga Leon, Iloilo, kag isa sa mga estudyante nga nagpadulong sa isa ka resort sa lugar kahapon. Sa investigasyon sang gimbal pulis, alas 2 kahapon ulihi nga nakita ng biktima nga nagwa sa resort. May pila sa natuong nga mata ang biktima nga posible na igo sa matiga nga bagay. Ginapatihan nila mga nagkanto lang sa kungdiin, no? Kay nakita man sa nila upod ka nung nagtakas sa dagat na insagap lang nila, base ko na nagturiman. Nagabot sa Leon, gininform nila ang pamilya. Kapuso, simbang gabi sa nagkalain-lain na bahin sa rehiyon ng Inmatawhay. Pila ka mga sumilin ba, ginpakibahin ang ilagin pangayo sa mahal nga makaako. Yaring balita, nga itong gitutuga. Napuno sang sumilimba ang San Jose Placer Church sa pagtambong sang simbang gabi. Bangod may speaker sa gawa sang simbahan, ang iban sa plaza na lang nagtindog samtang nagamisa. Sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Leganes, Iloilo, temprano pa man nagpadulong ang mga parokyano para magsimba. Isa ang simbahan niya ini sa ginadagsa bangod sa milagroso nga imahe ni San Vicente Ferrer. Ang mga kapisnon, nagtililipon man sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa siyudad sang Rojas. Ang magpamati, magpamuyo sa mahal na Diyos. Ang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, gindang man sa mga sumilimba. Ang iban, bisan sa gwa lang sang simbahan, makita nga hugot ang pagpangamuyo samtang nagapamati sa homilya. Agun masiguro nga hilway sa anuman yung insidente ang mga sumilimba, naka-standby ang kapulisan, kag may iba naman nga nagalibot sa plaza kagwa sang simbahan. Additional lang sa mga routine na ginagawa namin yung pag-iikot. Naglagay kami ng mga police assistant desks sa simbahan. Malaking bagay yun. Hugot, niya ginapahanungdom sa mga sumilimba nga hindi gihapon magpakampante. Kag kung mahimo, maging simple lang. Hindi kompletong Pasko ni Ani kung hindi ini makasimbang gabi bilang pagpasalamat sa magrasya. Nasolbar pa ang isa ko ka mata nga nakakita sa subong. Amo ginaang ginapangayo ko sa kagad ako gid masalamat. Good health naman ang ginapangayo ni Sandra, gani nagatsaga ini nga magbugtaw para makasimba. Padayon kita bisan damo na nagtuman nga wish, pasalamat naman kita ya sobrang. Ma-bless ang aton nga mga obra, matagang kasi sang good health para long life. Upon, Kirill Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, star-studded ang selebrasyon sa Binirayan Festival nga masaksihan sa mga Antiqueño kag mga bisita. Inibangod sa natalan ang partisipasyon sa Kapuso Star sa kafiestahan. Alas 8 karon sa gabi mga kapuso, bantayan Sanday Herlin Budol, Radson Flores, John Lucas Caloy Tingpungko kag pipita sa Kapuso Fiesta sa EBJ Freedom Park sa San Jose. Samtang buwas naman Martes, December 19, hindi naman pagpalampasa ang pagpakigbahin ng Kelvin Miranda, Prince Clemente Rahil Biria, Kokoy De Santos kag Nanday Kiel kag Vito Gueco sa Linay kang Antique 2023 nga hiwato naman sa EBJ Gym sa San Jose alas 8 sa gabi. Kita-kits mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga lugar sa Western Visayas maka-eksperyensya sang maulanon nga tiyempo tubtob buwas bago sa epekto sang bagyo sunod sa pag-asa. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Maulanon nga tiyempong nagsugata sa mga taga-Western Visayas sa imbukada nga adlaw sang simana. Inibangod sa epekto ni Bagyo Kabayan sa rehiyon. Sa ulihi nga weather bulletin sang pag-asa padayon nga nagahulag west-northwest ang pungsod ukod sa bahin sang Mindanao ang bagyo. Suno sa pag-asa Iloilo subong adlaw tubtubwas mabatsyagan ang epekto sang bagyo sa rehiyon, partikular na sa bahin sang Guimaras, Negros Occidental kay iban pang bahin sang southern portion sa Western Visayas. Sa subong nga Lunes kag sa buwas nga Martes. Kung sa diin ang kuan diri sa aton, ang importante naton nga bantayan diri isa muning karon sa hapon or sa gabi kay ari ni siya sa dalom naton. So amo na ang iya nga mga rain bands kag ang hangin possible nga mag-apekto gid sa iban nga parte diri sa aton. Dugang pa ni Rubin, wala na sang tsansa ang magbaskog pa si Bagyo Kabayan kag posible nga manaog na ini sa low pressure area sa mga masunod nga inadlaw. Sa forecast ang pag-asa isa tubtub-duwa ka mga bagyong posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bunga bulan. Apang kun lang tawon ang latest nga monitoring sang pag-asa, si Bagyo Kabayan na lang ang ulihing weather disturbance sa bunga tuig. For week 2, afon siyang pagka sa next week hasta sa nabilin na mga inadlaw na lang sang Disyembre, no. Wala na kita actually may gina-expectar pa nga bagyo nga mag-develop or form sa aton nga Philippine Area of Responsibility, pero like I said, gina-forecast na naton. So from time to time kabag-o nga aton nga forecast information, amo na padayon lang dapon continuous monitoring naton. Lauman suno sa pag-asa nga maayong tiyempo sa Miyerkules tubtob sa weekend. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman sa pag-inspeksyon sang City Vet Office kag Committee on Markets and Slaughterhouse sa Bacolod City LGU ginakalarma sini ang impormasyon nga madamo sa gihapon sa malitsyonan sa syudad sa Bacolod ang wala gali nagapaihaw sa slaughterhouse sa barangay Handumanan nga isa ka requirement sa tanan nga ginakonsumo nga karne sa Bacolod. Bangod sini ginmando sa Task Force Botagoy nga mag-double time ilabi na nga ginapaabot ang pagtaas ng numero sa orders para sa Pasko kag bagong tuig. Ginadumilian ang backyard nga pag-ihaw bangod hindi ma-monitor sa LGU kung ginasunod ang katinlo. Samtang magluwas sa mga manugbalig aletsyon ba o ginapandaman man sa LGU ang nag-operate mismo sa slaughterhouse nga natukiban may 8 million pesos nga utang sa syudad. Kung hindi makabayad, posible man sila pasiraduhan. Ang mga taga-litsunan, wala galiga slaughter sa ilang mga baboy dito sa slaughterhouse. Nga dapat dito ginaya nila pa-slaughter. May araw na gitay palisin na mo kag-under sa agreement sa slaughterhouse. Tanan ginaya nga slaughtering. Mga residente kag bisita enjoy sa mga disenyo kag ang grande nga Christmas lights sa Iwag Festival sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Sa detalye makaupod naton si Kim Salinas live sa Plaza sang Pototan, Iloilo. Kim, kamusta dira? Zert nag-serve atraksyon sa mga taga-Western Visayas kag syempre nangin iwag ang Banwa sang Pototan sa ginpasiga sang Sabado ang matahom, maduagon kag nagabanaag nga Christmas lights. Tradisyon sa kadamantag sa Kadisyembre ang magbisita sa Banwa sang Pototan agud saksihan ang maduagon kag masanag nga Christmas lights. Kag sang Sabado, nangin makahalawat-hawat ang countdown sa pagbasiga sang Christmas decoration sa plaza. Apang ang paghulat, nangin worth it gid. 3, 2, 1! May kahigante nga Christmas tree nga napalibutan sa mga kahoy nga puno sang Christmas lights. Ang munisipyo sang Banwa nagmalapalasyo kag sa dalan nakahilera ang mga dalagko nga Christmas candles. Mas nagsanag ang kalangitan sa fireworks display. Sa imo paglagaw diri, hindi lang mata ang nabusog kundi pati ang tiyan sa mga food bazaar. First-timer man o pamadugay na nga nagabalik-balik sa Iwag Festival, enjoy gid sa paglagaw sa ginakabig Christmas capital sa Western Visayas. Dami man ang lights. Bisan wala kami kalabot sa fireworks. Okay magyapon na. Picture-picture, libot-libot, nag-enjoy, count-count. Ang tuga, kanami, isang display. Tapos ang fireworks, pagid ang fireworks ang Pototan, wala gid kalupad. Nagaluto kami sa ngamon nga panyapon, kag nagdiri lang gid kami nagkaon sa plaza. Gani ang provincial government kag Pototan LGU padayon ang suporta sa Iwag Festival bangod sa dako nga potensyal diri sa turismo.
sa aton iwag festival kabutang sa banwa sang putotan sa mapa sang turismo sang bilog nga Pilipinas. Nakabay pa na mag-enjoy ka mo sa among festival kag makabilin man kami sing happy memories sa pag-celebrate ninyo sa Christmas diri sa among banwa. Jert, bukas ang Christmas lights sa publiko halin alas 6 ng gabi, tubtob alas 12 sang kaagahon. Malapad man diri ang area, gani perfect dinhi para sa mga kapuso naton ang magbarkada man o kon magpamilya, agod mag-picture taking o kon maglagaw-lagaw, agod mangin memorable ang ila nga Christmas season. Jert? Madamo gid nga salamat Kapuso Kim Salinas. Samtang mga puso, pasado naman sa second reading ang Senate Bill No. 2507 uko ng hagna nga nagaduso sa liwat nga pagtukod sa Negros Island Region o kon NIR nga ginalikipan sa probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental, pati man sang Siquijor Island. Sa Facebook page nga Senator J.V. Ejercito ginkumpirma sini ang impormasyon. Ginalauman nga sa idalom sang NIR mga kapuso mangin mahapos na ang pagdulong sang serbisyo sang gobyerno sa tagsa kapumuluyo. Ini na kinahanglan nga magtabok pa sa Iloilo ang mga taga Negros Occidental agud mag-process sa mga kinahanglan nga dokumento kasubong man sa mga taga Negros Oriental nga hindi na kinahanglan pa magkadto sa probinsya sang Cebu. Ginkalibay naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang ini nga development. Ginakabig sini nga maayo ini nga tikang agud mabuhi liwat ang NIR. Mga kapuso, naghina kag nangin isa na lang ka low pressure area si Bagyo Kabayan. Ulihi ini nga nasiplatan sa bahin sang Kabanglasan, Bukidnon. Magluwas sa LPA, magaulan man sa iban nga bahin sang pungsod bangod sa shear line kag amihan. Base sa datos sang Metro Weather, may mga pag-ulan sa probinsya sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros Occidental. Mangin handa sa baha o kung landslide bangod sa posible mabaskog nga ulan. Maeksperiensyahan man ang mabaskog nga pag-ulan sa iban pang nga bahin sang Western Visayas kag Mindanao. Samtang balik normal na ang operasyon sa mga sakayang pandagat sa riyon suno sa PCG Western Visayas. #handsome day by day. Ini ang komento sa netizen sa mga post ni Pambansang Ginoo David Licauco sa TikTok. Ang latest mo ang fish eye trend na may music na okay na ako. Kung sa rin, nagpa-cute in different angles si David. Mayara na inisubong sa sobre 4 million views online. Excited na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes nga makita sang publiko ang kitpakabuligan nila ni Marian Rivera sila MMFF entry Rewind. Sa isa ka interview, gin-share ni Dong nga mismo siya nagbilib sa pang Best Actress performance ni Marian. Malintaw ang Rewind sa December 25. Samtang yari naman ang mga eksena nga nibo dapat mamiss sa Black Rider. Ang sindikato may bago na naman nga target sa pagkatula ni Neneng paano ba na mapuligan ni Elias si Bane. Inakagiban pang maksyon ng mga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginadumdom ang ika-167 nga kaadlawan sang Ilonggo nga baganihan nga si Graciano Lopez Haina pinaagi sa isa ka simple nga programa sa Graciano Lopez Haina Park sa Plaza Sangharo kaina sang aga. Ginhalaran sa mga bulak ang monumento sini, simbolo sang paghatag sang importansya sa iya hinimuan. Nagserbe nga guest speaker si Professor Randy Madrid sang UP Visayas nga nagpatpat sang importansya sang paghimo sang maayo nga butang sa isig kapareho kag sa pungsod. Gintambungan ang programa sa mga opisyales sang syudad, mga Boy and Girl Scouts kag ordinaryo nga pumuluyo. Si Lopez Haina ang isa sa mga nagtinguha nga mahilway ang Pilipinas pinaagi sa iya mga sinulatan. Siya man ang nagserbe nga founder kag editor-in-chief sang La Solidaridad. Subong adlaw gindeklaraman nga non-working holiday sa Iloilo City kag probinsya sang Iloilo.
Samtang mga puso sa Banwa naman sa Haniway, sa Iloilo masobra 40 million pesos nga balor sang illegal nga shabu na kumpeskar sa kapulisan. Samtang masobra naman sa 400 mil pesos nga shabu ang nakuha sa ginakabig high value target sa Liganes. Nakatutok Kim Salinas. Naglabot sa masobra 40.8 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga bypass operations sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa barangay Don T. Lotero East, Haniway, Iloilo, Domingo sang aga. Nakuha sa ginakabig high value individual nga ginkilala kay alias Ira ang 6 kilos ang suspected shabu. Si Ira ang residente sang Haro, Iloilo City. Nakapalagi naman si alias Koykoy nga isa man ka HVI. Kag ini naman iyang nakapalagyo nga si alias Koykoy naton may previous record na ini siya sa drugsman kag naka-avail ini siya sang plea bargaining. Gin-release ini siya sa 2021. Suno sa RPDEU, gintuan ni alias Ira nga sa Metro Manila ang ila source ng illegal nga droga kag nagsulod diri sa riyon paagi sa Roro vessel. Dakop man ang isa ka high-value individual sa bypass operation sa Liganes, Iloilo. Nakumpeskar kay Orlan Huertas, 33 anyos, kag residente sa barangay Simon Ledesma, Haro, ang 16 ka sachets sang suspected shabu nga nakabalor sang 424,000 pesos. Ginakabig sang Police Regional Office 6 nga bittersweet ang ilang makumpeskar nga dalagko nga recoveries. Sweet kay tungod dalagko ang aton recoveries kag madamo nga kabuhi ang aton nga masalbar. Apang bitter in a way nga ti reality madamo ang illegal nga droga nga nagasulod diri sa aton sa Western Visayas. Padayon ang panawagan sa bulig sang PRO6 sa iban nga ahensya kag sa komunidad agud manginhilway sa illegal nga droga ang Western Visayas. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Liwat naman nga nabatian ang pamilyar nga linagabong sang drums kag nakita na makawiwiling nga saot sa mga participating tribes sa Dinagyang Festival 2024. Ini ang nasaksihan sang publiko sa Dinagyang Pamukaw sang Sabado sa atubang sang San Jose Church. Sa foot parade nga ginpatigayon, ginpakita sa mga tribo ang patilaw sa ilang mangin performance sa highlights sang kahiwatan sa January 28, 2024. 8 ka school-based tribes ang magapasakop sa tribes competition, samtang siyam naman ka mga LGU ang magapakigbahin sa kasadyahan sa kabanwahanan, kag isa pa nga ginabantayan man sa festival amo ang Dinagyang Illumination. Babu sa Makabig, isa na sa may pinakadamo ang kampyonato nga nagkuha ang San Beda Red Lions sa kasaysayan sa NCAA pagkatapos nga nagkampyon sa Season 99. Yaring balita ang itutukan ni Rojimar Socaldito. Umpisa pa lang sang Game 3 sang NCAA Season 99 Men's Basketball Championship kahapon. Dikit na ang hampang sa hardcourt. Big scorers Sunday Jacob Cortez kag Nigel Gonzalez. Gintinguan pa sang Mapua Cardinals nga makalagas pinaagi sa asod-asod nga puntos nga nahimo ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, abanse gihapon ang Red Lions apang nabadbad ini sang sunod-sunod nga tira ni Peter Roselio. Nagpaulan man sang 3 si JC Recto sang Mapua. Nakalagas ang Cardinals kag natapos ang second quarter nga isa lang ang abanse sang Red Lions. Sa halftime, nakijam sa kantahan kag pagsaot Sunday Sparkle artist Anthony Rosaldo kag Thea Astley sa kanta sang NCAA Season 99 nga Hero. Magluwas sa San Beda kag Mapua community. Present man sa Araneta ang Senior Vice President sang GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy nga si Oliver Victor B. Amoroso. Kaupod ang management committee officials sang 10-member schools sang NCAA. Sa third quarter, nag-umpisa nga makaabanse ang Mapua apang nakontra ini ni King Lion Jacob Cortez. Natapos ang third quarter, naabanse ang Mapua 57-53. Sa final quarter, gintodo na sang Cardinals kag Red Lions ang bakbakan sa hardcourt. Dikit ang score sa halos bilog na quarter. Pero ang mga crucial shots ni Cortez ang naghatag sang abanse sa San Beda. Sa ulihi, nangibabaw ang tangipusoon sang San Beda Red Lions sa final score nga 76-66. This is us, all of us. So I'm really proud of the guys for doing this. Thank you to all San Beda community. Thank you to everyone. Thank you for the trust, the support. This is all for you guys. This was 4 or 5 years in the making. We finally did it.
Thank you. Ginkilala nga finals MVP si James Payusing. After 5 years, nabalik namin yung corona sa Menjola. Kasama namin si Lord since day one, nag-prepare kami. Binigay niya sa amin to, hindi madali. Kaya, sobrang salamat Lord. Ginhatagan man ang Mapua Cardinals ang first runner-up trophy nga nagpakitang gilas man sa subong nga season. Bantayan ang NCAA Season 100 sa masunod nga tuig diri gihapon sa GMA Network. Rudjimar Socaldito, One Western Visayas. Mga puso, 7 days na lang, Pasko na. Sa aton mga puso, diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.